Naggulay nga pala kami ng gulay na nyug-nyugan at saka nilahukan namin na rin katang na napulot lang ni mama kung saan. At na rin kunting payapay. Uy, hindi ang payapay, yan ay kalantigas. So yun na nga at galing si mamang kaingin at kumuha nga siya nitong niyog-nyugan at gugulayin daw namin. Syempre ako hindi nakasama kasi nga ay tanghali na baga namang gumising ay. At yun nga, unang pasada ko pala ang sa paggayat ng gulay ay tamo naman palpak agad. Lutang pa siguro. Uunahin ko ay dun sa may puno ay hindi naman daw pala kinakain yun. At yun ay matigas na. Kaya dapat daw din sa kabilang dulo. Uunahin. O diba? Matulog pa more. Ito nga palang nyug-nyugan ay para lang din siyang talbos ng ano ba tawag do ay? Talbos ng balinghoy. Ayun. Pati sa pagbo-voice over ay lutang. Ano na. Yun na nga pareho lang din sila ng lasa. Noon nga kapag ako'y nagagamas ay tinatabas ko lang ang arigwa ng parang damo kasi ang itsura niya ay. Pero yun na nga at sabi ni mama ay huwag ko daw tabasin at ito'y ginugulay din pala. Pagkatapos nga pala namin tadtarin ay halbusan muna namin o ilalaga para baga matanggal yung pakla. Wala lang, SKL ba? Pagkatapos nga namin halbusan aring gulay, naghalbos na rin muna ako ng saging habang ako ay magkakayod muna ng nyug. Kasi nga ay sayang ang apoy at buhay na. Ari nga palang saging na ari, kinuha din ni mama sa kaingin nung kumuha siya ng gulay. At tingnan nyo nga naman ang panahon, kanina umuulan, ngayon naman, umiinit na naman. Ganyan talaga yan lagi kapag kami naglalaba. Talaga natukoy, talaga kami inapahirapan sa pag-imis at sampay sa labas ng ng damit. Matapos ko nga magsaplang ng saging, ay yun, nag-umpisa na akong magbunot na ring nyug. Tuwan-tuwa talaga ako pag ako'y nagbubunot ng nyug. Gawa ng wala lang, bakit kailangan ba lagi may dahilan? Di nung bata pa kasi ako, tuwang-tuwa ako magbunot ng ganito, lalo na kapag may tubuan, ay sarap man din kainin ng tubuan. At saka alam mo yun, pag sa unang kayod ng nyog, yun ay talagang diretso sa plato at lalagyan ko pa yun ng asukal, tapos sa aking papapakin. O kaya naman ay minsan ay, ang ginagawa ko, bago ko kayurin, kinakabgaban ko muna yung nyog. O diba? Parang timang lang. Mga bata talaga yun, kung ano maisipan ay hala. Matapos ko nga magkayod ng nyog, ay winalisan ko na rin at baka ay mas mauna pang kumulo ang dugo ni mama kaysa ron sa niluluto ko. Pagkatapos nun ay pinaliguan ko na nga muna aring katang din sa ilog at biniras ko na rin para matanggal yung mga lumot-lumot baga. Ari nga palang katang na era ay nakita lang ni mama dyan kung saan gawa ng himamatay na baga ay di tuluyan na natin. Kisa naman ay walang makinabang ay di sayang naman. Tapos isasama ko na rin aring 3 kalantigas na nahuli ko sa hibasanan. Marami nga palang kalantigas dun sa pinanghihibasanan ko. Kung talagang siseryosohin mo lang ang pangunguha, gawa ng mga nakabaw niya sa buhangin. Ari naman ay ng mga nadaanan ko lang nung ako'y nangunguha ng bangkalan. At yun na nga at sinaplang ko na. Ito nga palang sabaw nito ay pinalitan ko niyan kanina yung pinaglagaan namin. Tapos pinalitan namin nung pangalawang gata. Tapos yun na nga nangain muna kami ng saging habang ako ay nagpapakulo at ako ay nanonood ng K-drama. Humihibas na nga pala ngayon kaya naman ay maya pagkatapos ko magluto at kumain ay manghihibasan na naman ako. Mas gusto ko talaga ay lagi nasa dagat. Nang wala naman akong gagawin din sa bahay, pamulog-mulog lang. Ay di yun, may gipay pumunta sa dagat at manguha ng pang-ulam. At yun na nga kakapanood ko ng K-drama ay nakakalimutan ko. Hindi ko pa nga pala nalalagyan ng Ricardo ay kainaman. At sabi ni mama ay, ayos, sige kakasilpon mo yan. Kaya naman ay nagbadali na nga ako at nilagyan ko na ng Ricardo. At tingnan nyo nga naman yung katang ay mapula na. Hindi ko na nga pala biniyak yung katang dyan. Gawa ng mayayatak laang yan. Mawawala lang yung taba. Malasa naman na yan kahit yan na hindi biyakin. Alam niyo talaga pag ako'y nagluluto, lagi ko nakakalimutan. Hindi ko baga alam kung bakit ako'y gayon. Lalo na kapag dating sa sinaing. Oo, noon. Nandati kami ang ginagamit pa namin sa pagluluto ay yung tungko, yung kahoy baga ang ginagatong. Kahit ako'y walang ibang ginagawa, ay nakakalimutan ko talaga lagi. Ang nakakaalala pa yung kapitbahay namin at nangangamoy na daw. O edi lagi man din sunog ang kaldero. Buti na nga laang at ang harapan ng bahay namin ay buhanginan ay di yun, libre ng kuskus ng kaldero para pumuti. Buti na nga laang din gawa ng rice cooker na pinaglulutuan namin ng kanin ngayon ay di hindi na ako nasusunugan ng kanin. Pero minsan pag walang kuryente ay talagang hindi na ako nasusunugan ng kanin at binabantayan ko na talaga. Na ako dun sa harap na ako sa kalan ay tingnan ko lang kung masunog ka pa. At yan ang husay ko talaga magluto ayun, naggata pero ang ginagamit ay shansi. Shansi ba? O sansi? Ay ambot. Ay hayain pa, kahit kutsara pang gamitin ko dyan ay maluluto naman yan ay. Nadali na naman sa mga lutong way klaro ay. Bigla nga pala dumating si tita at binigyan ako ng katang na naman. O sabi ko, aba, ay talaga naman. Talagang apurgahin sa katang. Ay kung kwarta na lang ang bagang inabigay ay. Nga pala shout out kay Rodessa from Laguna, dati kong katrabaho. Diyan ako bumibili ng Kojik. O bili na kayo, maganda yung Kojik niyan. Ayan, nagbenta. Shout out sa Potenciano and Fabito family from Brunei, Kimi from Taiwan, Herbert Dinila from Dubai, Disena family from Macalelon, Quezon, Ariel Manabat, Braille Brillo, at kay Ichigo 712. Hanggang doon lang kasi maikli itong vlog ko ngayon. Di bali, next time habaan ko na mga 1 oras. Huy, grabe naman yun.
Para nga po pala sa mga interesado sa mga ganun ring video, follow and subscribe po. Yun lang, thank you.